Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento pong muli sa inyo mga katambay. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po komentuhan natin mga katambay, ito pong nakaraang balita sa mainstream media na napawalang sala na po ang mga sinasabi po. Matagal na po ito. Panahon pa po ito ni dating Pangulong Aquino Jr. Ito pong napakalaki pong korupsyon noong mga panahon po na yun na pumutok. Di ba? Yung iskandalo po ng PIDAP, yung mga peking, mga LGUs na ginagamit po at talagang doon ipinapasok po ang pera po ng mga politiko. At marami pong sangkot dito, mga matataas na opisyal sa ating gobyerno. Di po ba? Dito kay Janet Napoles, mga katambay. Pero ngayon nakapagtataka, yung napakalaking korupsyon na naganap nung panahon ni dating Pangulong Aquino Jr. na sangkot ang mga matataas na politiko sa ating bansa, mga senador at marami pang iba. Pero ngayon, nawawala pong parang bula ang korupsyon na ito. At nalilinis po nila ang kanilang pangalan, mga katambay, sa korte, sa ombudsman. Katulad po ngayon, di po ba, noong mga nakaraang panahon, nalinis na po ang mga pangalan ng mga PIDAP issue po ng senador na si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla. Ngayon naman po, si Juan Ponce Enrile po. Nalinis na rin po. At pati po ang Janet Morales, si Janet Morales po. Janet Napoles po. Si Janet Napoles po ay kasama na rin po na nalinis dito po sa ombudsman. Yung sinasabing PIDAP issue po, mga katambay. Nakakagulat po. Only in the bagong Pilipinas. Halos lahat po. Napapalaya. Nawawalang sala po. Mga sangkot sa droga. Mga drug lord. At marami pang iba, mga katambay. Ibang klase po ang ating bansa. Pagka po matataas na tao, kilalang tao, at kakilala sa politika, kaalyado sa politiko, malabo pong magkasala po yata sa bagong Pilipinas. Wala po yatang kasalanan ang kapartido yata. Nagtatanong na si Kamanong. Pero pagdating po sa kadikit kay dating Pangulong Duterte, nagkakaproblema po ang mga dumidikit kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pero po sa mga nakadikit po sa bagong Pilipinas, malayang-malaya mga katambay. Katulad po nito, pakinggan po natin ang balita. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder na nag-ugat sa pork barrel scam noong 2013. Batay sa ibinabang hatol ng Sandigan Bayan 3rd Division, nabigo ang prosekusyon na maglatag ng sapat na ebidensya upang patunayan ang akusasyon sa dating senador. Acquitted din sa kaso ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Isinampa ang kaso noong 2014 dahil sa umunay paglustay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile na pinadaan sa mga peking non-government organizations o NGO na pagmamay-ari at kontrolado ni Napoles. Grabe, no? Grabe. Saan po kaya napunta yung mga pera ng bayan, mga taxpayer noong mga panahon na yon? Noong 2013 hanggang 2014 po, sinampa ang kaso. Dito po sa NGOs na pagmamay-ari daw po ng Napoles, mga katambay, mga kababayan ko. Sana po napunta yon. Wala po palang korupsyon na naganap. Isang damukal na pera po ang nawala po sa ating mga taxpayer dito po sa mga politiko na ito. At dito po sa sinasabing kay Janet Napoles, mga katambay. Napakarami na pong napawalang sala po ang Sandigang Bayan. Grabe po, no? Parang baliwala po sa kanila yung pera na nawala sa taxpayer. Bakit kaya, mga katambay? Kasi baka naman magkakaliskes. Di po ba? Magkakaliskes, mga katambay. Magkakabaro. Iisang kulay, iisang balat. Matindi. Ngayon po, no? Tagal-tagal na ikinaso nito. Di ba? At napakaraming pera po talaga ang nawala sa kabang yaman ng Pilipinas, lalo ng taxpayer. Dito po sa mga sinasabing PIDAP. Di po ba? Napakalaking issue nito.
At marami pong sangkot dito. Di po ba? Kung natatandaan nyo, sinundo rin po ito eh. Sinundo. Ang sumundo po rito, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod ng mga panahon na yon, si Mar Rojas. Dati pong sekretary po rin, nung panahon na yun, sekretary po rin ang Mar Rojas. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, DILG secretary po siya nung mga panahon yatang yun. Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Grabe po, napakarami pong sangkot dito. Dito po sa PDAP na pumutok po ito nung panahon po ni Pinoy. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, halos lahat po nalilinis po lahat ang pangalan ng mga sangkot sa mga pandarambong, pagnanakaw, droga. Di ba ba? Hindi nyo ba napansin? Uulitin ko muli mga katambay. Di ba? Yung mga nagtago, sangkot sa droga na pinangalanan ng dating Pangulong Duterte. Si Jeff Mabilog, nagtago ng hindi bababa sa 6 hanggang 7 taon. Sa abroad. Maraming pera kasi sa abroad di ba? Tapos yung tumatakbo pang mayor yan ngayon, mga katambay, sa Iloilo. Tapos yung isa, mayor din ang tinatakbo. Drug lord. At marami rin daw pinatay. Drug lord. Di ba? Si Kerwin Espinosa po yata ang last name doon. Kerwin o Erwin. Di ba? Tumatakbo rin. Nakalaya rin. At ang pinakamatindi, yung dating senadora, Laila de Lima, nakalabas na rin. At pati yung driver bodyguard, mga tambay, absuelto na rin sa mga kaso ng mga illegal na droga. Tapos ito, pandarambong. Plunder. Mga katambay, pera ng bayan ang nalustay. Pinagtagal lang kuno, pero sa bandang huli, malinis din pala pangalan. Grabe, no? Grabe ngayon. Lahat po ngayon naglabasan at nagsilayaan. Lahat po ng mga may kaso, absuelto. Grabe, no? Grabe na po. Kaya hindi po talaga asenso ang ating bansa pagka ganito po. Kasi ang batas po natin, una-una, pang mahirap lang po yata. Pagka kilala ka, mayaman ka, politiko ka, hindi yata umuubra ang batas. Exempted po sa batas ang mayayaman, mga politikong, mga matitinding politiko sa atin, yung mga mayayaman, exempted po sa batas ng Pilipinas po yata. Nagtatanong lang inyong lingkod. Komento ng inyong lingkod. Kasi sa nakikita po natin pagka kilalang tao ka sa ating bansa, may sinasabi ka, kulungan pa nga lang, special Special ang kulungan mo. Never kang makulong sa Muntinlupa pagka ikaw kilalang tao. Pinakakulungan mo. Saan? Sa PNP. Doon ka ikukulong. Misan sa ospital pa. Hospital arrest. House arrest. Mga katambay. Ganyan po ang mayayaman, makilalang tao sa atin. Matindi. Pero pagka sinasabi nga ni Kamanong, ngayon sa bagong Pilipinas, pagka kadikit ka naman sa mga Duterte, magkakaproblema ka. Di ba? Katulad na lang ni Roque. Ngayon may problema. Tapos si Kibuloy, pinakulong na, mga katambay. At si Bantag, hanggang ngayon, hindi pa natutuges. At hindi pa nila nahuhuli. Sino pa kaya, mga katambay, ang magkakaproblema sa mga pamilya Duterte? Di ba? Dahil yung mismo pamilya Duterte, hindi nila tinatantanan ng Quad Committee sa Kongreso, sa Kamara, di ba? At ang Vice President, hindi rin nila tinatantanan dito sa wala kamatayang confidential fund at impeachment na talagang pilit nilang ipinapasok at talagang gigil na gigil silang matanggal sa pwesto ang Vice President. Pero sa kabila ng mga may kaso, yung mga may kaso na, nung panahon ni Pangulong Duterte, mga nakulong na. Pero nung mapalitan ng administrasyon, biglang nakalaya lahat. Hindi po ba kayo nagtataka, mga katambay? Bakit ganon? Lahat ng sangkot sa droga na mga kilala at mga high profile nakakalaya. Bakit kaya? Dahil dahil ang presidente, ganon din ang issue, droga rin. Kaya, at marami ring issue ang Pangulo ng kanyang administrasyon, ng korupsyon, pandarambong, di ba? Mga pagnanakaw sa kaban ng yaman, kaya po nagkakaamuyan kaya sila, Naaamoy nila ang isa't isa dahil isa po sila ng budhe.
Iisa sila ng diwa. Kaya pare-parehas po, patas po na kailangan tayo magkakakulay tayo, nagkakaamuyan tayo. Kaya sa atin, walang magkakaproblema, walang makukulong. At kung may kaso ka dahil kakulay kita, magiging malaya ka sa panahon ko. Ganun kaya? Di umano? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Dahil ito, no? Sino kaya? Sino kaya ang ngayon ang may kasalanan? At wala nang kasalanan lahat eh. Sino kaya? Sa yung pera na nawala sa bansa at sa mga taong bayan, sa taxpayer, na nawala na parang bulalang dahil yung inakusahan ng mismo itong Janet Napoles at yung mga pera na pondo ng mga politiko natin, ng mga kapitapitagan, mga katabay, nawala, naubos. Dito kay Napoles, dito sa mga kanyang tinayo na mga peke. Hindi po ba? Wala na eh. Mga ilang panahon lang, tingnan nyo po, mga katambay. Ilang panahon pa. Bibilang na lang po tayo ng panahon. Kasi meron pa naman po kaso yan eh. Meron pa po kasi mga sinampang kaso kay Napoles, mga katambay. Iyan po, yung sa plunder po, dito po sa PDAP. Ngayon, nakita po natin, absuelto na si Enrile, si dating Senador Enrile. Ngayon, siyempre po, nasa hanay na po ng isang sekretary po natin yan, ng Pangulo. Parang nasa legal po yan ng Pangulong Marcos, mga katambay. Ngayon, naabsuelto na po, di po ba? Si Napoles, hindi po tayo magtataka, mga ilang panahon, laya na rin yan. Laya na rin po yan, katulad nila Jinggoy, ni Bong Revilla, si Juan Ponce Enrile, hindi man nakakulong yan. Pero ngayon, naabsuelto na po lahat, di po ba, mga katambay? Kaya magiging na po yan, malaya na po yan, magiging malinis na po yan, katulad nila De Lima, di ba? Ni Kerwin, di ba? Yung mga sangkot, si Mabilog at marami pang iba, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po ang hustisya sa ating bansa. Kaya nakakatakot po. Nakakatakot po ang hustisya sa ating bansa dahil nga po hindi po ito nasusunod at natutupad pagka kilala ka at mayaman ka at lalong-lalo pa kung politiko ka na nasa high position, mga katambay. Pero pagka tayo mahirap, magnakaw ka nga lang ng mangga sa kapitbahay mo at kinasuhan ka, makukulong ka pa, mga katambay. Yung sinasabi nga na yung maliit na pera lang ang kinuha sa'yo, nag-snatch lang sa'yo, inagawan ka lang ng cellphone, di ba? Walang 1 milyon. Kulong ka. Matagal na panahon, ilang taong kang bubunuin sa kulungan, samantalang itong mga politiko, daan-daang bilyon, daan-daang milyon, wala lang. Walang nakukulong. May makulong man sa sandali lang. Nakakatakbo pa. Di ba? Pagkatapos nun, politiko ulit. At ibinoboto muli ng taong bayan. Binoboto ulit natin, mga katambay, ibang klase. Mga may issue na sa korupsyon. Ngayon, mga naglilingkod na naman. Sa tingin nyo, magbabagong buhay itong mga ito? Sa tingin nyo? Sanay na sanay. Dahil nga, pagka sa kanila, sa circle nila, walang nakukulong. Nakulong man na isasandali. Naabsuelto. O di, buhay na naman. Sa tingin nyo, magbabago itong mga ito? Komento na inyong lingkod, magbabago. Sanay na sanay, gumawa na katarantaduhan, kalukuhan sa gobyerno. Dahil nga special sila. Napaka-special nila. Hindi katulad nating may hirap. Konting pagkakamali natin, bagansya agad tayo. Diretso tayo sa kulungan. At yung kulungan natin, napakahirap, mga katambay. Napakabaho, napakasikip. Napakainit. At ang pagkain, halos hindi mo yata makain ang pagkain sa bilangguan ng mahirap. Pero sa bilangguan ng mga high profile na ito, yung mga nakulong na sandali lang, ilang panahon lang, naka-air condition, mga katambay. Masasarap ang pagkain. Ibang klase. At may bodyguard pa. Pwedeng utusan ng mga yan, mga katambay.
Kaya nakakalungkot lang. Kaya ganito na po ang sistema ng ating bansa. Kaya nakakalungkot lang mga katambay na mababalitaan natin na pag ang mga politiko, mga mayayaman, mga kilala, hanggang balita na lang. Hanggang balita. Binabalita na lang. Maraming korupsyon, maraming nilustay na pera ang mga ito. Pero pagdating sa dulo, malilinis. Walang napatunayan. Hindi napatunayan, mga katambay. Pero, meron naman po pagsusulit yan. Di ba? Panapanahon lang yan. Hindi naman nila madadala lahat yan kung saan man sila tutungo, mga katambay. Kaya ngayon, halalan na naman, mga katambay. Isip-isip po tayo. Halalan. Mamili na po tayo ng politiko. Yung wala pong bahid ng anumang anomalya sa ating lipunan. Mag-isip na po tayo. Ngayon po, tumatakbo po. Tumatakbo po yung mga may issue at yung mga issue na korupsyon na natuklasan po ni Vice President Sara Duterte at yung matatanda na riyan ng mga politiko, ganyan po. Hindi naman po magbabago yan, mga katambay. Komento ninyo yung lingkod. Hindi na po magbabago sa nakagisnan nilang korupsyon. Di umano, mga katambay. Nagsitanda na sila dyan. At mahirap pong iwasan dahil napakadali po nilang gumawa ng pagnanakaw sa ating bayan, sa ating mga taxpayer. Di ba? Kasi po yan, ano na po yan lakaran na po nila yan. Cancer na po sa kanila yan. Cancer na. Kaya mahirap mo na pong baguhin. Mababago mo lang yan, i-demolish mo lahat yan. I-demolish mo. Doon mo lang mababago yan, mga katambay. Cancer Di ba? Tanggalin mo. At palitan mo ng talagang bago. Bago lahat. Bago. Puro bagong muka ang ilalagay mo. Huwag ka na maglagay ng mga lumang-luma na sanay at praktisado na sa korupsyon, mga katambay. Nakakalungkot lang. Isang damo ka lang nawawala sa pera ng bayan, sa pera ng taxpayer. Wala lang. Pati ang mga huwes, ang mga judge natin, hindi kaya nalalagyan itong mga ito? Nasa sistema rin kaya? Na nasusuhulan kaya sila, mga katambay? Nasisilaw rin kaya sila sa isang damukal na pera na nilalagay po sa kanilang mga opisina? Di kaya. Kaya po ganito ang nagiging hustisya sa ating bansa. Dahil pera-pera na po yata ang labanan ngayon. Pera-pera na, mga katambay. Di kaya sako-sakong pera na ang ginagawang panuhol kaya sa ating mga hustisya, sa ating mga huwes, sa ating mga judge. Nakakalungkot lang, mga katambay. Pagka mayaman ka nga, politiko ka, darating ang panahon, malinis ka. Kaya pwede ka na naman gumawa ng kasamaan. Pwede ka na naman magnakaw dahil malinis ka na. Di umano. Nakakalungkot lang. Muli po, mga katambay, ganyan po talaga ang buhay natin sa ating bansa. Laganap ang korupsyon, meron mga matuklasan, wala rin nangyayari. Nada. Nawala lang parang bula ang pera natin, mga taxpayer. Nakakalungkot po. Muli po si Kamanong, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Ingatan nawa, sa muli. Paalam. Bye-bye.